Nasa bingit ng isang malawakang pagsabog ang gitnang silangan habang ang Estados Unidos ay biglaang nagpakilos ng isang dambuhalang puwersang pandagat patungo sa rehiyon na nagbabadya ng seryosong pagbabago sa balanse ng kapangyarihan. Sa isang agarang pagpapakita ng lakas militar, 8 barkong pandigma na may kakayahang magpalubog ng anumang kalaban ang sumama sa isang malawak na grupong pandigma na pinamumunuan ng barkong panghimpapawid na USS Abraham Lincoln. Ang grupong ito ay hindi lamang basta naglalayag para sa karaniwang pagsasanay, sapagkat dala nito ang 756 na mga tubo ng patayong paglunsad para sa mga misil na kayang tumama sa anumang target sa loob ng ilang minuto. Ito ay hindi lamang isang babala kundi isang malinaw na paghahanda para sa anumang kaganapan na maaaring yumanig sa buong mundo. Ang mga kasalukuyang galaw na ito ay bahagi lamang ng mas malalim at mas komplikadong estratehiya na pilit ikinukubli sa ilalim ng makapal na pader ng lihim ng depensa. Kung susuriin ng maigi ang heograpiya at ang pagkakalagay ng mga puwersa, makikita ang isang sadyang pagkubkob sa Iran mula sa 3 pangunahing direksyon: ang Dagat Mediteraneo, ang Dagat Pula, at ang Dagat Arabyano. Ang ganitong uri ng pormasyon ay karaniwang ginagawa lamang kapag mayroong seryosong banta ng digmaan o kapag ang isang bansa ay naghahanda para sa isang mabilisang pag-atake upang lumpuhin ang kakayahan ng kalaban bago pa man ito makaganti. Kapag isinama sa kalkulasyon ang puwersang militar ng Israel na matagal nang nakaalerto, ang senaryo ng isang sorpresang pag-atake laban sa mga pasilidad ng Iran ay hindi na isang malayong posibilidad, kundi isang nakakatakot na realidad. Gayunpaman, may mga senyales na nagpapahiwatig na ang operasyong ito ay may ibang katangian kumpara sa mga nakaraang kampanya ng Washington. Kung ihahambing sa mga nakalipas na pagpapakilos noong nakaraang taon, ang kasalukuyang puwersa ay tila mas maliit sa bilang ngunit mas nakatuon sa tiyak na layunin. Noong nakaraang panahon, nagpadala ang Amerika ng 2 dambuhalang grupo ng barkong panghimpapawid, ang USS Carl Vinson at ang USS Nimitz, kasama ang mahigit 20 barkong pandigma at 150 eroplanong pandigma. Sa ngayon, ang nakatutok ay isang solong grupo ngunit sinusuportahan ng mga makabagong sistema ng depensa. Ang mga sistemang misil na Patriot ay inililipat mula sa Timog Korea patungo sa mga base sa Qatar na nagpapahiwatig na ang Estados Unidos ay naghahanda hindi lamang sa pag-atake kundi pati na rin sa pagprotekta sa kanilang mga alyado mula sa anumang ganting salakay. Ang nakababahala sa sitwasyong ito ay ang maagang paglabas ng impormasyon ukol sa mga galaw militar na kadalasan ay pinananatiling lihim hanggang sa huling sandali. Ito ay nagbubukas ng malaking katanungan sa mga analista at mga estratehista sa buong mundo kung ito ba ay isang simpleng panlilinlang upang lituhin ang kalaban o sadyang unang hakbang ng isang totoong kampanyang militar. Habang ang tensyon ay patuloy na tumataas, isang misteryosong kaganapan sa himpapawid ang lalong nagpabigat sa atmosfera. Ang datos mula sa mga radar ng eroplano ay nagpakita ng isang Airbus A321 na mayroong espesyal na pagkakakilanlan na lumipad mula sa Tehran sa gitna ng gabi at dumiretso patungong Moscow, Russia. Ang nasabing flight ay naging sentro ng mga bulong-bulungan at espekulasyon dahil sa ulat na lulan nito ang kataas-taasang pinuno ng Iran na si Ali Khamenei kasama ang kanyang pamilya at mga pinakamalalapit na kaalyado. Bagaman walang opisyal na kumpirmasyon mula sa gobyerno ng Iran, ang ganitong uri ng pagkilos sa gitna ng nakaambang krisis ay nagbibigay ng impresyon ng isang estratehikong pag-atras o paghahanda para sa pinakamasamang sitwasyon. Kasabay nito, lumabas ang mga ulat mula sa iba't ibang ahensya ng balita na ang kapangyarihan sa pagpapatakbo ng Estado ay pansamantalang inilipat sa kanyang pangalawang anak na si Mojtaba Khamenei. Ang ganitong senaryo ay nagpapaalala sa mga makasaysayang pagbagsak ng mga dinastiya kung saan ang mga pinuno ay nagtatangkang iligtas ang kanilang angkan habang ang kanilang imperyo ay nasa bingit ng pagguho. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding pagkabahala hindi lamang sa loob ng Iran kundi maging sa mga internasyonal na pamilihan at mga sentro ng kapangyarihan. Ang mga tumataya sa politika ng mundo ay nagsisimula nang maghinala na ang rehimen sa Tehran ay maaaring nasa huling yugto ng kanyang pananatili sa kapangyarihan.
Ito ay hindi lamang dahil sa panlabas na pressure mula sa Amerika, kundi dahil na rin sa kumukulong galit ng taumbayan sa loob mismo ng bansa. Ang pangalang Pahlavi na matagal nang ibinaon sa limot ng kasaysayan at demonisado ng kasalukuyang rehimen ay muling naririnig sa mga lansangan. Ang mga nagpoprotesta ay nagsisimulang lumingon sa nakaraan at inaalala ang panahon ng monarkiya bilang isang simbolo ng nawalang karangyaan at kaayusan. Upang maunawaan ang lalim ng sugat at ang sikolohiya ng kasalukuyang krisis, kinakailangang balikan ang isang madilim na yugto sa kasaysayan ng Iran na naging mitsa ng kanilang radikal na pagbabago. Noong ika-11 ng Agosto, taong 1978, isang trahedya ang yumanig sa buong bansa at naging hudyat ng katapusan ng dinastiyang Pahlavi. Isang sinehan sa Tehran, ang Cinema Rex ay sinadyang sunugin ng mga ekstremista habang puno ito ng mga manonood. Sa isang nakakapanlulumong pagkakataon, ang mga pinto ng labasan ay nakakandado at ang mga bumbero ay nahuli sa pagdating na naging dahilan upang daan-daang inosenteng sibilyan ang masawi sa loob ng naglalagablab na impyerno. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding puot at kawalan ng tiwala sa pamahalaan. Sa gitna ng kalituhan at pighati, ang Sisi ay mabilis na ibinaling sa makapangyarihang puwersang pansiguridad ng Shah, ang SAVAK, sa halip na sa mga tunay na may sala. Ginamit ng mga puwersang oposisyon ang trahedyang ito upang lalong paapuyin ang galit ng mamamayan laban sa monarkiya. Inihalintulad nila ito sa mga historikal na panununog na ginamit ng mga diktador upang kamkamin ang kapangyarihan. Sa panahong iyon, ang katotohanan ay natabunan ng emosyon, at ang nakikita lamang ng publiko ay ang dugo at abo ng kanilang mga kababayan. Ito ang naging mitsa na nagpatindi sa mga demonstrasyon mula sa mapayapang pagpapahayag ng saloobin patungo sa marahas na pag-aaklas na lumaganap sa buong kapuluan. Ang sitwasyon ay lalong lumala noong Setyembre ng parehong taon sa tinaguriang Black Friday, kung saan 12-dosenang mga rallyista ang nasawi sa sagupaan. Ngunit ang ugat ng krisis na ito ay hindi biglaang sumulpot. Ito ay bunga ng ilang buwang namumuong tensyon na nagsimula pa noong Enero. Ang mga estudyante ay naglunsad ng mga welga, ang mga maliliit na negosyante ay nagsara ng kanilang mga tindahan at ang ekonomiya ay nagsimulang tumigil. Nangyari ang lahat ng ito sa kabila ng paulit-ulit na pagtatangka ni Mohammad Reza Pahlavi, ang huling Shah ng Iran, na pakalmahin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga opisyal at paghingi ng paumanhin sa publiko. Subalit huli na ang lahat para sa mga reforma. Ang hinihingi ng taumbayan ay hindi na pagbabago sa patakaran, kundi pagpapalit ng buong sistema ng gobyerno. Ang pagbagsak ng Pahlavi ay hindi lamang dahil sa mga kaganapan noong huling bahagi ng dekada 70. Ito ay may malalim na ugat sa tunggalian sa pagitan ng sekular na pamahalaan at ng tradisyonal na relihiyosong institusyon na nagsimula pa sa panahon ng kanyang ama na si Reza Khan. Si Reza Khan, na nagtatag ng dinastiya, ay isang sundalo na may matigas na paninindigan at bisyon na gawing moderno ang Iran katulad ng mga bansa sa Europa. Ang kanyang pamamaraan ay marahas at direkta na madalas ay bumabangga sa mga sensitibong paniniwala ng mga konserbatibong Muslim. Isa sa mga pinakakontrobersyal na insidente sa kasaysayan ng Iran ay nangyari sa banal na lungsod ng Qom, kung saan ang ama ng Shah ay pumasok sa loob ng sagradong dambana nang hindi naghuhubad ng kanyang bota at dala ang kanyang sandata upang kumprontahin at paluin ang mga relihiyosong lider. Ang imahe ng isang hari na nakabotang militar habang naglalakad sa banal na sahig ng dambana ay tumatak sa isipan ng mga mananampalataya bilang sukdulang pambabastos. Ito ay hindi lamang isang simpleng paglabag sa protokol. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa lumang kaayusan. Mula sa puntong iyon, ang hidwaan sa pagitan ng trono at ng moske ay naging permanente. Si Reza Khan ay nagpatupad ng mga radikal na batas tulad ng pagbabawal sa pagsusuot ng belo o hijab ng mga kababaihan sa pampublikong lugar at paglilimita sa kapangyarihan ng mga pari sa batas at edukasyon. Ang kanyang layunin ay tanggalin ang impluwensya ng relihiyon sa politika at itatag ang isang sekular na estado na nakatuon sa progreso at nasyonalismo. Gayunpaman, sa isang rehiyon kung saan ang relihiyon ay hindi lamang paniniwala kundi pundasyon ng lipunan, ang ganitong uri ng sapilitang modernisasyon ay lumikha ng malalim na bitak. Ang mga ginawang hakbang ng ama ay naging pasanin ng anak.
Nang manahin ni Muhammad Reza Pahlavi ang trono, dala niya ang bigat ng galit ng mga institusyong relihiyoso na matagal nang naghihintay ng pagkakataon upang bumawi. Ang oposisyon ay nagsimulang magkaresto at makahanap ng boses sa katauhan ng isang dating destierong pari na si Ayatollah Khomeini. Si Khomeini ay naging simbolo ng pagtutol hindi lamang sa monarkiya kundi pati na rin sa impluensya ng kanluran sa kultura ng Iran. Bago tuluyang sumabog ang revolusyon, mahalagang tingnan ang konteksto ng ekonomiya ng Iran noong dekada 70 dahil dito makikita ang ironya ng kanilang kapalaran. Ang Iran sa ilalim ng Shah ay isa sa mga pinakamayaman at pinakamodernong bansa sa gitnang silangan. Ang kanilang ekonomiya ay lumago ng husto dahil sa pagsirit ng presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Ang gross domestic product o kita ng bawat mamamayan ay tumaas ng halos kapantay ng mga mauunlad na bansa sa Europa. Sa pamamagitan ng pamumuno ng Iran sa OPEC, ang organisasyon ng mga bansang nagluluwas ng langis, nagawa nilang diktahan ang presyo ng petrolyo na nagresulta sa bilyon-bilyong dolyar na kita para sa kaban ng bayan. Ang yaman na ito ay ginamit ng Shah upang ilunsad ang tinawag na White Revolution, isang ambisyosong programa ng reforma na naglalayong baguhin ang istruktura ng lipunan ng walang dumanak na dugo. Ang lupaing pag-aari ng mga relihiyosong institusyon at malalaking asyendero ay binili ng gobyerno at ipinamahagi sa mga magsasaka. Pinalawak ang karapatan ng mga kababaihan, pinadami ang mga paaralan, at ipinadala ang libu-libong kabataan sa ibang bansa upang mag-aral sa mga pinakamagagandang unibersidad sa kanluran. Sa panlabas na anyo, ang Iran ay tila isang paraiso ng kaunlaran na may matatag na militar, umuunlad na industriya, at modernong infrastruktura. Subalit sa likod ng kinang ng petrodolyar mayroong nabubuong krisis panlipunan. Ang mabilisang industrialisasyon ay nagdulot ng malawakang migrasyon ng mga tao mula sa kanayunan patungo sa mga syudad na hindi handang tumanggap sa kanila. Ang mga dating magsasaka ay naging mga maralitang tagalungsod na nakatira sa gilid ng mararangyang distrito ng Tehran. Ang agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap ay lalong lumaki at naging kitang-kita. Habang ang mga mayayaman ay nagpapakasasa sa mga imported na produkto at pamumuhay na impluensya ng Europa, ang karaniwang mamamayan ay nakaramdam ng pagkaiwan at pagkawala ng kanilang kultural na identidad. Ang programa ng pamamahagi ng lupa, bagaman maganda ang layunin, ay nagresulta sa pagkakawala ng kapangyarihan ng mga relihiyosong lider na dating kumokontrol sa malalawak na lupain. Dahil dito, nawala ng pondo ang mga moske at paaralang relihiyoso na lalong nagpaalab sa galit ng klero laban sa Shah. Ang mga pari ay nawala ng impluensya sa edukasyon at hudikatura dahil sa pagtatatag ng mga sekular na korte at paaralan. Sa mata ng mga konserbatibo, ang Iran ay ibinebenta ng Shah sa mga dayuhan at ang kaluluwa ng bansa ay unti-unting pinapatay ng materialismo at kulturang hindi angkop sa kanilang mga tradisyon. Dito pumasok ang isang kritikal na pagkakamali ng rehimen, ang labis na kumpiyansa. Naniwala ang Shah na ang kaunlarang pang-ekonomiya ay sapat na upang mapanatili ang katapatan ng kanyang mga nasasakupan. Hindi niya nakita na ang mga kabataang kanyang pinag-aral sa kanluran ay uuwi bitbit ang mga ideya ng demokrasya, kalayaan sa pamamahayag at karapatang pantao, mga bagay na ipinagkakait ng kanyang autoritaryang pamumuno. Ang mga estudyanteng ito na dapat sana ay maging haligi ng kanyang modernong Iran ay naging pinakamatitinik na kritiko ng kanyang rehimen. Sila ay nakipag-alyansa sa mga puwersang relihiyoso. Isang kakaibang pagsasama ng mga modernong intelektual at mga konserbatibong pari na pinagbuklod ng iisang layunin, ang pabagsakin ang monarkiya. Ang sitwasyon ay lalong naging komplikado dahil sa geopolitika ng Cold War. Ang Iran ay nasa estratehikong lokasyon sa pagitan ng Unyong Sobyet at ng mga interes ng kanluran sa langis. Ang anumang kawalang stabilidad sa Tehran ay may direktang epekto sa supply ng enerhiya ng mundo. Ang Amerika, na tumuturing sa Shah bilang kanilang pangunahing kaalyado sa rehiyon, ay tila nabulag din sa tunay na kalagayan ng bansa. Sa kabila ng mga ulat ng paniniktik, hindi lubusang naunawaan ng Washington ang lalim ng puot ng mga Iranian sa kanilang liderato. Ang suportang ibinigay ng Amerika sa Shah ay lalo lamang nagpatibay sa argumento ng oposisyon na siya ay isang papet ng mga dayuhan.
Habang ang mga protesta ay lumalaki at nagiging mas marahas, ang ekonomiya na dating pinagmamalaki ng siya ay nagsimulang gumuho. Ang mga welga sa sektor ng langis ay nagpahinto sa pagluluwas ng petrolyo na siyang dugo ng ekonomiya ng Iran. Ang kawalan ng kita ay nagdulot ng kakapusan sa mga pangunahing bilihin. Ang mga tao ay pumipila para sa tinapay at gasolina sa isang bansa na dapat sana ay umaapaw sa yaman. Ang bawat araw na lumilipas ay nagpapatunay sa kawalan ng kakayahan ng gobyerno na kontrolin ang sitwasyon. Ang mga opisyal na dati ay naglalakad ng taas noo ay nagsimulang magtago sa takot sa galit ng masa. Sa pagpasok ng huling bahagi ng taong 1978, ang kapalaran ng Iran ay nakasalalay na lamang sa isang manipis na sinulid. Ang dating matatag na pundasyon ng dinastiyang Pahlavi ay nagsisimula ng gumuho hindi dahil sa kakulangan ng armas, kundi dahil sa pagkawala ng political will. Ang industriya ng langis na siyang puso ng ekonomiya ay paralisado dahil sa malawakang welga na nagdulot ng pagkawala ng mahigit 20 bilyong dolyar na kita kada taon. Ang mga lansangan ng Tehran na dati ay simbolo ng modernisasyon ay naging larangan ng digmaan kung saan ang usok ng mga nasusunog na gulong at ang sigaw ng mga demonstrador ay pumuno sa hangin. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang Shah na si Mohammad Reza Pahlavi ay nakaupo sa kanyang palasyo na puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang kalusugan ay mabilis na humihina dahil sa lihim na pakikipaglaban sa kanser, isang kondisyon na nakadagdag sa kanyang kawalan ng kakayahang magdesisyon ng mabilis at marahas. Hindi tulad ng ibang diktador sa kasaysayan na handang pumatay ng libo-libo upang manatili sa pwesto, ang Shah ay may natitirang konsensya na pumigil sa kanya na mag-utos ng malawakang pagpuksa sa kanyang sariling mamamayan. Ang kanyang huling pag-asa ay nakasalalay sa suporta ng Estados Unidos, ang kanyang pinakamalakas na alyado. Ngunit ang Washington ay nalilito rin. Nang tanungin ng embahador ng Amerika sa Tehran na si William Sullivan kung ano ang dapat gawin, ang kanyang sagot ay nagpapakita ng kawalan ng direksyon ng administrasyon ni Pangulong Jimmy Carter. Walang malinaw na plano ang White House. Hindi nila lubos na nauunawaan ang puwersang kanilang kinakaharap. Sa kabilang banda, si Ayatollah Khomeini mula sa kanyang exile sa Paris ay naglunsad ng isang diplomatikong opensiba. Sa isang lihim na mensahe sa pamahalaan ng Amerika, tiniyak niya na hindi magiging banta ang Iran sa interes ng kanluran kung siya ang maluluklok sa kapangyarihan. Nangako siya ng katatagan at kaayusan, isang pangakong naniwala ang Washington na naging isa sa pinakamalaking pagkakamali sa kasaysayan ng intelihensya ng Amerika. Noong 16 ng Enero taong 1979, ang Shah ay lumisan ng Iran lulan ng isang Boeing 727. Bagaman ang opisyal na dahilan ay para sa isang bakasyon at pagpapagamot, alam ng buong mundo na ito ay isang pagtakas. Ang kanyang pag-alis ay nagdulot ng pagsasaya sa mga lansangan, ang mga rebulto ng monarkiya ay winasak, at ang mga larawan ng hari ay pinunit at sinunog. Ang Iran ay naiwan sa isang vacuum ng kapangyarihan at ang pintuan ay bukas na para sa pagpasok ng bagong puwersa. Wala pang 3 linggo ang nakalipas, noong unang araw ng Pebrero, lumapag sa Tehran ang eroplanong nagdadala kay Ayatollah Khomeini. Milyon-milyong tao ang sumalubong sa kanya na tila isang mesiyas na dumating upang iligtas ang bansa. Ang sigaw ng kamatayan sa Shah ay napalitan ng mga papuri sa imam, subalit ang inaasahang kalayaan at demokrasya ng mga liberal, komunista at intelektual na sumuporta sa revolusyon ay mabilis na naglaho. Hindi alam ng marami na ang kanilang ipinalit sa isang diktador na nakakorona ay isang diktador na nakaturban. Ang pangako ng isang republikang demokratiko ay napalitan ng isang mahigpit na teokrasya. Ang transformasyon ng lipunan ay naging mabilis at brutal. Ang mga batas na sekular na nagbigay ng karapatan sa mga kababaihan ay agad na pinawalang bisa. Ang Family Protection Law na itinuturing na isa sa pinakaprogresibo sa rehiyon ay ibinasura. Ang edad ng pagpapakasal para sa mga batang babae ay ibinaba, ang poligamya ay muling pinahintulutan, at ang pagsusuot ng hijab ay naging sapilitan. Ang mga kababaihan na dating humahawak ng mataas na posisyon sa gobyerno, nagmamaneho ng sasakyan at nagpapatakbo ng mga negosyo ay sapilitang ibinalik sa ilalim ng anino ng mga kalalakihan.
Ang mga komite ng revolusyon ay nagpatrolya sa mga lansangan upang tiyakin na ang bawat kilos at pananamit ng mga mamamayan ay naaayon sa mahigpit na interpretasyon ng batas ng Islam. Upang mapagtibay ang kanyang kapangyarihan, itinatag ni Khomeini ang isang bagong istruktura ng militar na tapat lamang sa kanya at sa relihiyon, ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Ito ay binuo dahil sa kawalan ng tiwala sa regular na hukbo na dating tapat sa Shah. Ang IRGC ay naging pangunahing instrumento ng panunupil. Sila ang nanguna sa paglilinis o purge sa hanay ng militar, gobyerno at intelektual. Ang mga general, ministro at opisyal ng nakaraang rehimen ay dinala sa mga mabilisang paglilitis at binitay. Walang due process, walang apelatanging ang hatol ng revolusyon. Ang kwento ni Azar Nafisi, isang propesor at manunulat na bumalik sa Iran taglay ang pag-asa ng pagbabago, ay sumasalamin sa pagkabigo ng buong henerasyon ng mga edukadong Iranian. Ang kanyang ina na dating miyembro ng parlamento ay tinanggalan ng karapatan at ari-arian. Ang kanyang ama na dating alkalde ng Tehran ay inusig. Ang mga universidad ay isinara pansamantala upang linisin ang kurikulum mula sa impluwensya ng kanluran at ng monarkiya. Ang mga libro ay sinunog o ipinagbawal. Ang Iran na dating bukas sa mundo ay biglang isinara ang kanyang mga bintana at pintuan at ang liwanag ng modernisasyon ay napalitan ng dilim ng dogma. Ang tensyon sa pagitan ng Iran at ng kanluran ay umabot sa sukdulan noong Nobyembre ng taong 1979 habang ang dating Shah ay nagpapagamot sa Amerika. Isang grupo ng mga radikal na estudyante ang sumalakay sa embahada ng Estados Unidos sa Tehran. Sila ay humihingi na ibalik ang Shah sa Iran upang litisin at bitayin. 52 Amerikano ang binihag sa loob ng 444 na araw. Ang krisis na ito ay yumanig sa buong mundo at nagpabago sa geopolitika ng gitnang silangan. Ang hostage crisis ay naging simbolo ng kawalan ng kapangyarihan ng Amerika. Ang bigong operasyon ng pagsagip na Operation Eagle Claw, kung saan nagbanggaan ang mga eroplano at helicopter ng US sa disyerto, ay naging kahihiyan para kay Pangulong Carter at naging dahilan ng kanyang pagkatalo sa sumunod na eleksyon. Sa kabilang banda, ginamit ni Khomeini ang krisis na ito upang lalong pag-isahin ang mga Iranian laban sa isang panlabas na kaaway. Ang Amerika ay tinaguriang The Great Satan, isang bansag na hanggang ngayon ay ginagamit sa retorika ng gobyerno ng Iran. Nang palayain ang mga bihag sa mismong araw ng inaugurasyon ni Ronald Reagan, ang mensahe ay malinaw. Ang Iran ay hindi na isang sunod-sunurang alyado, kundi isang mapanganib na kalaban. Sa gitna ng mga malalaking kaganapang ito, may mga kwento ng individual na trahedya na madalas nakakalimutan ngunit siyang tunay na sumasalamin sa bigat ng kasaysayan. Isa na rito ang kwento ni Mehran Karimi Nasseri. Siya ay anak ng isang doktor, lumaki sa marangyang pamilya, at ipinadala sa Inglaterra upang mag-aral ang tipikal na kwento ng elite noong panahon ng Shah. Subalit tulad ng maraming kabataan noon, siya ay naging aktivista at sumama sa mga protesta laban sa monarkiya habang nasa ibang bansa. Nang siya ay bumalik sa Iran, inaresto siya ng SAVAK at pinalayas sa bansa. Siya ay naging isang exile, walang bansang matatawag na tahanan. Nang bumagsak ang Shah at pumalit ang Rebolusyong Islamiko, inakala niyang maaari na siyang umuwi. Ngunit para sa bagong rehimen, siya ay produkto pa rin ng kanluran at hindi katanggap-tanggap. Dahil sa kawalan ng papeles at pagtanggi ng mga bansa sa Europa na bigyan siya ng asylum, si Nasseri ay naipit sa Terminal 1 ng Charles de Gaulle Airport sa Paris. Si Nasseri ay nanirahan sa paliparan sa loob ng 18 taon. Siya ay naging isang buhay na monumento ng pagkawasak ng identidad ng Iran. Siya ay biktima ng parehong rehimen, pinalayas ng monarkiya dahil sa pagiging radikal at itinakwil ng teokrasya dahil sa pagiging makakanluran. Ang kanyang buhay ay isang malungkot na alegorya ng bansang Iran, isang bansa na mayaman sa kultura at kasaysayan ngunit nawawala sa kasalukuyang mundo, nakulong sa pagitan ng nakaraan na hindi na maibabalik at ng hinaharap na hindi matanggap. Ang kanyang kwento, na naging inspirasyon ng pelikulang The Terminal, ay paalala na sa bawat pagbabago ng rehimen, may mga taong nagiging stateless hindi lamang sa papel kundi pati na rin sa kaluluwa.
Kung susuriin natin ang kasalukuyang sitwasyon sa taong 2024 at 2025, makikita natin ang nakakatakot na pag-uulit ng kasaysayan. Ang mga barkong pandigma ng Amerika na nakapaikot sa Iran ngayon ay tila dayo ng mga kaganapan noong nakaraang 4 na dekada. Ang rehimen na itinatag ni Khomeini na nangakong magdadala ng katarungan sa mga mahihirap ay nahaharap ngayon sa parehong mga problema na nagpabagsak sa korupsyon, agwat ng mayaman at mahirap, at isang populasyon na uhaw sa kalayaan. Ang mga protesta na sumiklab sa Iran nitong mga nakaraang taon, kung saan ang mga kababaihan ay nagsusunog ng kanilang hijab at ang mga kabataan ay sumisigaw ng mga slogan laban sa kleriko, ay kahawig na mga protesta noong 1978. Ang pagkakaiba lamang ay ang mga humahawak ng kapangyarihan. Ang mga dating revolusyonaryo ay naging mga konserbatibong tagapagtanggol ng status quo. Ang IRGC na dating binuo upang protektahan ang revolusyon ay naging isang dambuhalang konglomerasyon na kumokontrol sa malaking bahagi ng ekonomiya mula sa telekomunikasyon hanggang sa konstruksyon at langis. Sila na ang bagong elite, ang bagong oligarkiya, na kinasusuklaman ng taong bayan. Ang posibilidad ng pagbagsak ng kasalukuyang rehimen at ang paglitaw ng pangalan ng anak ng Shah na si Reza Pahlavi sa mga demonstrasyon ay nagpapakita ng isang full circle moment. Ang mga tao ay lumilingon muli sa nakaraan dahil sa pagkabigo ng kasalukuyan. Ngunit ang leksyon ng 1979 ay nananatiling isang babala. Ang pagpapalit ng rehimen ay hindi garantiya ng pagbuti ng buhay. Ang pagbabago ay madalas na marahas at ang resulta ay hindi laging ayon sa inaasahan. Ang estratehikong implikasyon nito sa rehiyon ay napakalawak. Ang Iran ay hindi lamang isang bansa. Ito ay isang sentro ng impluensya na sumusuporta sa mga proxy group sa Lebanon, Syria, Iraq at Yemen. Ang anumang pagyanig sa Tehran ay mararamdaman sa buong gitnang silangan. Kung ang kasalukuyang tensyon sa Amerika at Israel ay mauuwi sa digmaan, o kung ang panloob na kaguluhan ay magreresulta sa pagbagsak ng rehimen, ang vacuum ng kapangyarihan ay maaaring magdulot ng mas malaking kaguluhan kaysa noong 1979. Ang siglo ng dugo at luha ng Iran ay hindi pa natatapos. Mula sa imperial na ambisyon ng mga Pahlavi hanggang sa teokratikong pangarap ng mga Ayatollah, ang mamamayang Iranian ay nananatiling bihag na mga ideolohiya. Ang bawat pagtatangka na baguhin ang lipunan mula sa itaas pababa, maging ito ay sapilitang modernisasyon o sapilitang islamisasyon, ay nagreresulta lamang sa pagdurusa at paglaban. Sa huli, ang sitwasyon sa Iran ay nagsisilbing mahalagang pag-aaral para sa mga tagamasid ng geopolitika. Ipinapakita nito na ang tunay na katatagan ay hindi makukuha sa pamamagitan ng sandata o relihiyosong dogma, kundi sa pamamagitan ng pagtugon sa tunay na pangangailangan at aspirasyon ng mamamayan. Habang ang mundo ay nakamasid sa mga armada sa karagatan at sa mga drone sa himpapawid, ang tunay na laban ay nangyayari sa puso at isipan ng mga taong matagal nang naghihintay ng tunay na bukang liwayway. Ang tanong na naiiwan sa atin, matatapos ba ang siklo ng karahasan o tayo ay saksi sa panibagong kabanata ng trahedya sa sinaunang lupaing ito?